Kaya naman labanan natin ang malupit na kasinungalingan at korupsyon ng Marcos Bangag Administration. Hindi natin tatatanan ang paglantad. Ayan, follow ninyo yan. Okay? Ang paglantad sa kanilang katiwalian. Ayan ang ating boljakan sa Facebook lang yan. Usapan natin si Attorney Vic kung nabalitaan natin na tatargetin siya ng mga bangag at Liza Tanas. Right. Well, hindi naman nabago dahil lahat tayo ay tina-target. Mga kababayan, pag-usapan natin ang mga bagong kaletsyahan ng bangag na bangag o republika ng makabago o republika ng mga bagong bangag. Sino ang mastermind? Mensahe ng puting ahas, pulburon video, pasok pa rin sa mga nangungunang pag-uusapan natin. Mga kababayan, nung nasa Netherlands ako at nung nasa dahig ako habang tayo dyan ay nakikibaka, nagpakita ng suporta sa ating mahal na Pangulong Duterte, ay minessage ako ng ating puting ahas. Itong puting ahas natin ito, madalas na talaga siya nagbibigay ng mga impormasyon na never pang pumalpak. So that was April 3 o April 3rd sa Netherlands time. Okay? Siguro 2 dito sa US, ano? But kasi advanced kayo dyan sa Netherlands, Europa. Dahil nga busy ako, usually ang dami talagang dumarating na mensahe sa atin na mga informasyon na, Marlica, ito, ganyan, ito nangyari sa lugar namin, ito si ganito, si ganyan. So hindi ko naman po lahat yan nabibigyan ng pansin dahil nga, one-woman show lang ako, okay? So kaya naman, binalikan ko yung messages. Actually, hindi ko siya binalikan. Sabi ng informative Kanilaw na kung saan yung special envoy sa transnational crime. So sabi ko, kasi nung sinend niya sa akin yung picture, ito napapakita na natin. Right. Yung sinend sa akin yung picture na yan, nababasa niyo ba? Lakayan nga natin. Okay? Ay, hindi ko naman kilala si Kanilaw. So kung mapapansin niyo yung history of call namin, ayan April 3, outgoing, ayan. Madaling araw yan Take note, yung oras na yan, madaling araw sa Netherlands. Ganyan ako, active na active ako. Kasi kahit na madaling araw, talagang pag-carry lang ng alindago, sumasagot talaga ako or tumatawag ako pag may mga importanteng mga bagay-bagay. So ayan, kung mapapansin niyo, lakayan natin, sinend yan sa akin, yung picture na yan. Right? Ayan, nilakayan natin. Talagang, to mga palangga, nakakapanghilabot. April 3, so definitely that date or that day is before the third Senate hearing dyan sa Committee on Foreign Relations na pinamunuan nga ni Mangga. Pansinin niyo yung litrato, ayan, andyan si Liza Tanas sa tabi. Okay? Siya ba ang presidente o siya ba ang mastermind o siya ang amo nitong Kanilaw na ito? So ngayon, ayan si Liza Tanas nasa wall. So kung mapapansin nila yung pangalan ng taong yan, ang opisina niyan ay si Marcos Visitacion Kanilaw. Siya yung kinontempt ni Senator Bato at ngayon ay pinalaya ni Kilay o ni Quezon dahil nga syempre, obvious pa ba dyan sa litratong yan? Although sabi nila, ang litrato ay hindi basihan kung ano ba talagang katotohanan, pero tignan natin yung dots. Let's see the dots. Okay? Ang sabi ng puting ahas, ayan, tao ni Liza Tanas, ni Liza, na connected sa case ni PRRD. So, ang sagot ko naman, ayan, tingnan mo, 4:23 a.m., yung time na yan. Sabi ko, papaano? Tell me. Ang sabi niya, di daw napapansin itong taong ito, pero kuha muna daw siya ng facts. Okay? So yan mga kababayan, nakikita ninyo yung information na yan, so dapat ko yan, pinost ko. Kaso lang, dahil nga busy nga ako doon sa Netherlands. So, syempre, tsaka wala pa naman buong konkreto, wala pang buong naratibo or konteksto kung paano sila, paano siya naging kasabwat ni Liza Tanas. Di ba kung napapansin ninyo, sabi ko, papaano? Tell me. Alright? Ngayon, tanggalin na natin yan. Puntahan nyo na lang yan sa ating Boljakan na Facebook page. Ngayon, tignan natin.
Basahin ko muna yung aking ano, basahin ko muna yung aking sinabi diyan. Ayan 'no, kung mapapansin ninyo, nabasa niyo ba 'yan? Okay. Sabi ko diyan, "Look, bago pang third hearing sa Committee on Foreign Relations patungkol sa mga kasabwat sa pagdukot kay PRRD, nag-message na ang puting nga sa akin. Sinabi niya na tao ni Satanas, sila Kanilaw at sangkot sa kaso ni PRRD. Sabi ko pa nga, pansinin ang litrato ni Liz Satanas sa wall. Si Satanas na ba ang presidente ni Lila Kanilaw o mastermind sa pagkidnap kay PRRD? Nasa dahig Netherlands pa ako nito at abala sa pakikiisa at pagsuporta kay PRD sa labas ng detention. Okay, yan ang ating mensahe. So ngayon, mga kababayan, nakita naman ninyo kung ano ang nangyari doon sa Senate hearing. Na talagang kasabwat nga. Imagine may information na nakarating sa akin na, itong taong ito, kasabwat, bago pa mag-hearing. Then yesterday, that was yesterday sa Pilipinas, lumabas na siya nga talaga ay kasabwat dahil nakita niyo naman doon, kaya nga siya kinuntep dahil nagsisinungaling na sinasabi niya na hindi daw niya alam kung si PRRD ay dinala sa local competent judicial court or proceedings na kung saan bago sana siya dalhin o not dalhin bago siya nadukot na siya bago siya ipagkanulo sa ICC ay dumaan muna siya sa ating local court. So, ang sabi nila kanila, hindi daw niya alam. Kaya nga doon sa hearing na yon, sinasabi na all throughout, nandoon ka, simula doon sa airport, sa tube, kung saan, dinampot nila ang Pangulo Duterte, tapos nagmaang-maangan siya. At sinasabi doon sa papel na like a certification na kung saan na mayroong isang dapat ang palabas kasi niya, 'di ba? Siya ay representante ng Interpol. Okay? Kasi ang sabi nila, ang Interpol ang nagdesisyon or ang isa sa mga dahilan kung bakit nila na isakatuparan yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Pero nakita nyo rin, doon sa papel na pinresent nila sa ICC ay hindi nakalagay na siya ay Interpol whatsoever official, ang nakalagay representante daw siya ng government ng Pilipinas without specification kung ano yung role niya. So obviously, nakita ninyo kung paano sila nagsinungaling, kung paano sila nagsabwatan. Kaya pinapakita ko sa inyo, excuse me, yung mensahe sa atin ng puting ahas na yang sila Kanilaw ay tao talaga ni Liz Satanas. Kaya nga sabi ko kay Mangga, kay Amy Marcos, na kung talagang, ang tawag dito, kung talagang siya ay seryoso na panagutin itong itong mga taong ito, hanapin kung sino ang mastermind. Okay? For sure, nakikinig naman yung mga bataan ni Amy Marcos, ipatawag niya si Liz Satanas sa issue na yan dahil yan talagang mastermind. At ipatawag niya rin si Liz Satanas, si Bangag Jr., nung minastermind niya o minastermind, yung pinlano niya o nakipagsabuatan siya para dukutin yung dalawang minor de edad sa Turkey na anak ni Sheena at ni yung business partner niya na si Francis Lloyd Tichua. Yan dapat, okay? Yan dapat ang iimbestigahan din ni Amy Marcos dahil yan ay usapin sa pagkidnap. Okay? At ipatawag niya si Liz Satanas at ang kapatid niya na sangkot sa pagdukot o pagkidnap ng mga bata at now kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni SC Hanay, evidently they are liars. Alright? Ngayon, dito natin, mga kababayan, sabi ni Nia, expert talaga si Satanas sa falsification ng mga document. Okay? Expert na talaga magtanim ng kaso, sabi ni Nia. Yun nga. Kaya nga, di ba, Ma'am Parvina, ang sinasabi natin dito, Alfred de la Cruz, ang sinasabi natin dito, Palangga, kung totoo ang pinagsinangak-ngak ni Amy Marcos, una niyang ipatawag ang kanyang
Satanas na sister-in-law at ang kanyang kapatid na Addictus Benedictus. Kaya nga sabi ni Miss Hanilet Abansenya kahapon sa Netherlands, so tinanong siya ng mga vloggers at narinig nyo kung ano ang kanyang opinion o ano ang kanyang pananaw dito sa nangyayaring hearing diyan sa Senate hearing sa Committee on Foreign Relations. Ito ay ek-ek lamang dahil nagtanong nga si Amy Marcos, ano ba talaga ang nangyari? At ang sabi ni Miss Hanilet, hindi ba niya alam ang nangyari? Parang, alam mo, kitang-kita niyo naman kung ano nangyari. So ano to? Sabi niya, ek-ek lang yan, which is true. Dahil alam na alam ni Amy Marcos na ang mastermind dito ay ang bangag-bangag administration na kapatid niya na Pulboronic Addictus. Okay? Para ilis lahat nila itong mga panggigipit, pangdudukot kay Pangulong Duterte, yung budget insertion, yung pagnanakaw nila sa 5,500 flood control budget na ngayon namatay na ang issue na yan. 'Di ba? Talagang pinagtatabunan nila, last year pa yan, itong vice scam nila, yan kasi talaga ang gusto nilang pagtakpan. At ang yung pagiging Addictus Benedictus ni Marcos Jr. Kaya tama si Ms. Hanilet na yung mga pinapakita ni Amy Marcos ay pawang ek-ekan lamang, although merong tayong nabuksan na mga nakitang mga informasyon na talagang magsabuatan sila, pero hanggang doon na lang ba ang hearing na ito? Puro na lang hearing. Remember, si Amy Marcos ay nagpakitang gilas din noong January last year, 2024, na kung saan ibinuking niya, nagpakita pa siya ng picture ni Martin Romualdez, ni Zaldico, ni Oñate, patungkol dun sa charter change. Na according to Amy Marcos, na binigyan ng 20 million pesos ang mga kongresista para what? Para gumawa ng panggugoyo sa kanilang mga constituents at pilitin na pumirma sa charter change. Naalala niyo yun? Yung hearing na yun. So doon, nakitang nagsinungaling si Oñate dahil nung hindi inaamin ni Oñate na si Romualdez at si Zaldico ay kasama doon sa kanilang pagplano sa charter change. Ano ang sabi ni Oñate doon? It slipped my mind. Remember that controversial, di ba? Bida-bidahan si Amy Marcos noon at saka si Kilay dahil nag-flash sila ng picture. So ano nangyari? Napanagot ba itong mga buwaka ng inang yon? Nga. And now, bida-bidahan na naman si Amy Marcos na kunwari concerned kung sino ang mga kumidnap kay PRRD. Pero obviously, ang kumidnap kay PRRD ay ang gobyerno ng kanyang kapatid. At gusto niyang ilabas ang kanyang kapatid na napapalibiran ka ng mga demonyo, mga chuchu-chuchu. Diba? Nakita niyo na. So, tama naman si Ms. Hanilet Abansenya na ek-ek lang yan. Puro ek-ek. At nagbigay pa nga ng statement si Ms. Hanilet, kinongratulate niya ang katangahan niya nitong si Clarissa Taratara. Diba? Yung Clarissa Taratara, yung kanilang, nonsense na vlogger na talagang kanilang spokes, yung kanilang spokes, ahas. Sobrang ahas talaga. Ngayon, sinasabi nila na parang, sinabi ni Taratara na, parang dismayado sila o ano ba yung nasa isip ni Miss Hanilet at di daw dapat ginagawang biro itong mga nangyayari sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang syunga-syunga talaga nitong spokes, okay? Yung spokes taratara ng tagangak-ngak, tagangak-ngak ni Bangag nung sinabi niya na hindi daw bakit daw ganun yung congratulation ni Hanilet. Sabi ko nga, mahina talaga yung jutak nitong si Clarissa Taratara. Bakit kamo? Mga kababayan, yung pag-congratulate ni Miss Hanilet Abansenya dito sa pangyayari sa ating bayan sa Pilipinas na kung saan may dinukot, kidnap or ransom, nagbigay na ng ransom, pero ginorgor pa itong si steel magnet or Filipino-Chinese business person na si Anson Ke. Ngayon, mga kababayan,
Ang ang nakakatawa, ang sabi ng Malacanang na mga bangag, okay? Hindi po natin malaman bakit gano'n ang naging attitude ni Miss Hanilet. Okay? Kaya sabi niya kay Miss Sunlet, "Wag niyo pong gawin na issue dahil may buhay po ritong nakasalalay. May mga buhay po nawawala. Wag ninyong gawing katatawanan ang gobyerno." Ang sabi ko nga dito, siya nga talaga, why? Yun ay sarcasm. Okay?